Magandang buhay mga bata! Welcome sa ating kwentong may saysay. Tara na, tuklasin natin ang makulay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Paksang aralin, ang pagdakip kay Aguinaldo at mga labanan sa Balangiga, Cordillera at Mindanao. Ikawalong linggo. Layunin ng aralin. Una, natutukoy ang mahalagang pangyayari sa pagdakip kay Emilio Aguinaldo. Pangalawa, na ilalarawan ang katapangan at estratehiya ng mga Pilipino sa Balangiga. Ikatlo, na ipaliliwanag ang pakikibaka ng Cordillera at Moro laban sa mga Amerikano. At ikaapat, nakalilikha ng front page newspaper activity na naglalahad ng mga impormasyon tungkol sa imperialismong Amerikano. Bago tayo magpatuloy sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Suri larawan. Tukuyin kung sino ang nasa larawan. Nakikilala mo na ba siya? Siya ay walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. Pag-isipan, ano ang naging papel ni Aguinaldo sa kalayaan ng mga Pilipino? At kung ikaw ang nasa panahon niya, paano mo siya ilalarawan? Ngayong nabalikan na natin kung sino si Aguinaldo, tayo ay magpatuloy sa paksang aralin, ang pagdakip kay Emilio Aguinaldo. Ang simula ng digmaan ng Pilipino at Amerikano, Pebrero 4, 1879. Nang magsimula ang digmaan, unti-unting umatras ang mga puwersang Pilipino mula gitnang Luzon patungong Hilagang Luzon. Sa kabila ng mga kabiguan, patuloy ang gerilyang pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa Amerikanong puwersa. Sa patuloy na paglalakbay at pag-atras sa mga Amerikano, napadpad ang puwersa ni Emilio Aguinaldo sa Palanan ni Isabela. Nasaan nga ba ang Palanan Isabela? Ang Palanan ay isang liblib na bayan sa Isabela. Dahil sa layo at hirap marating, naging ligtas na taguan nito ni Aguinaldo. Dito ipinagpatuloy niya ang pamumuno at komunikasyon sa mga puwersang Pilipino. Ngunit ang tanong, paano kaya nagawa ng mga Amerikano na madakip siya sa lugar na ito? Dito napapasok ang plano ni General Funston. Pinangunahan ni Brigadier General Frederick Funston ang operasyon. Gumamit siya ng panlilinlang kaysa direktang pagsalakay. Kasama niya ang Macabebe Scouts, mga dating opisyal ni Aguinaldo, at 4 na Amerikano na ang layunin ay makapasok sa kampo ni Aguinaldo nang hindi napapansin. Sino ang Macabebe Scouts? Sila ay mga Pilipinong sundalong mula sa Macabebe, Pampanga. Sumuporta at nakipagtulungan sa mga Amerikanong puwersa. Sila ay bihasa sa kultura at wikang Pilipino para sa panlilinlang. At sila ay nagkunwaring sundalo ng Republika ni Aguinaldo. Paano nilinlang si Aguinaldo? Nagkunwari ang Macabebe Scouts bilang mga sundalo ng Republika. Samantala, ang mga Amerikanong kasama naman ay nagkunwaring bihag ng mga Scouts. Dahil dito, walang naghinala sa kampo ni Aguinaldo na sila ay kalaban. Ang pagdating sa Palanan. Marso 23, 1901. Umaga ng araw na ito, matapos ang mahaba at mapanganib na paglalakbay, nakarating ang grupo ni Funston sa kampo ni Aguinaldo sa Palanan. Tinanggap sila ng mga tauhan ni Aguinaldo ng bukas palad nang hindi nila nalalaman ang tunay nilang pakay. Ang tunay na pakay. Nang makalapit na ang grupo kay Aguinaldo, dito na inilantad ng Macabebe Scouts ang kanilang tunay na misyon. Nagsimula nang magkaroon ng palitan ng putok mula sa mga mapandinlang na Pilipino at sa mga tauhan ni Aguinaldo. Habang nagaganap ang kaguluhan, pumasok sina Funston at iba pang Amerikanong opisyal sa bahay ni Aguinaldo at siya ay nadakip sa hapon ng Marso 23, 1901. Ano ang nangyari pagkatapos ng pagdakip kay Aguinaldo? Matapos ang pagdakip ng mga Amerikano, dinala si Aguinaldo sa Maynila noong Abril 1, 1901. Dito nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos at nanawagan sa mga Pilipino na itigil na ang pakikidigma. Nanawagan may nagpatuloy pa rin ang digmaan. Bagamat nadakip si Aguinaldo, nagpatuloy pa rin ang paglaban ng ilang Pilipinong pinuno at pangkat sa iba't ibang bahagi ng bansa.
tulad nina Macario Sakay sa gitnang Luzon, Miguel Malvar sa Batangas, Simeon Ola sa Bicol, at mga Moro sa Mindanao. Ngayong natapos na tayo sa ating aralin, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit. Panuto, basahin at unawain ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, saan nadakip si Emilio Aguinaldo? Ikalawang bilang, sino ang nanguna sa grupong sumalakay at nakadakip kay Emilio Aguinaldo? Ikatlong bilang, kailan nadakip si Emilio Aguinaldo? Pang-apat, bakit nakapasok ang mga Amerikano sa kampo ni Aguinaldo? At panglima, ano ang ginawa kay Emilio Aguinaldo matapos siyang madakip? Ngayon, ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot, letter B, Palanan Isabela. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, letter C, Brigadier General Frederick Funston. Ikatlong bilang, ang tamang sagot, letter C, Marso 23, 1901. Ikaapat, ang tamang sagot, letter B, dahil nagkunwaring mga Pilipinong revolusyonaryo ang mga Amerikanong sundalo. At panglima, ang tamang sagot, letter B, dinala sa Maynila at pinanumpa ng katapatan sa Estados Unidos. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Bago tayo magpatuloy sa ating susunod na aralin, tayo muna ay magkaroon ng ilang mga katanungan tungkol sa ating pinag-aralan noong nakaraan, ang pagdakip kay Emilio Aguinaldo. Para sa unang bilang, kailan at saan nadakip si Emilio Aguinaldo? Ikalawang bilang, sino ang nanguna sa pangkat na dumakip kay Emilio Aguinaldo? Ikatlo, ano ang ginamit na estratehiya upang madakip si Aguinaldo? Pang-apat, bakit walang nakapansin agad sa tunay na pagkakakilanlan ng mga Amerikano? At panglima, ano ang nangyari kay Emilio Aguinaldo matapos siyang madakip? Sa pagpapatuloy ng ating paksa tungkol sa imperialismong Amerikano, ating talakayin ang katapangan at estratehiya ng mga Pilipino sa Balanggiga. Saan matatagpuan ang Balanggiga? Ang Balanggiga ay isang bayan na matatagpuan sa lalawigan ng Samar sa Visayas, isa sa mga pulo sa silangang bahagi ng Pilipinas. Noong 1901, ito ay naging kampo ng mga sundalong Amerikano na nagtatangkang kontrolin ang buong lalawigan ng Samar. Ating alamin ang kalagayan ng mga mamamayan sa Balanggiga sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Una, sila ay sapilitang pinagtatrabaho. Pinilit ng mga Amerikano ang mga kalalakihang Pilipino na magtrabaho ng walang bayad para sa kanilang mga kampo at gawain. Ikalawa, pagkuha ng pagkain. Kinukuha ng mga sundalong Amerikano ang pagkain at ari-arian ng mga mamamayan na nagdulot ng gutom at kahirapan. Ikatlo, pagbabawal sa pagtitipon. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pagtitipon ng mga Pilipino upang maiwasan ang pagbuo ng paglaban. At pangapat, pagpaparusa sa mga mamamayan. Madalas na pinarurusahan ang mga pinaghihinalaang sumusuporta sa revolusyon, kabilang ang mga inosenteng sibilyan. Ngayon, ating kilalanin ang pinuno ng Balanggiga na nakipaglaban sa mga Amerikano, si Valeriano Abanador. Namuno siya sa lihim na plano laban sa mga Amerikano ng may katalinuhan at katapangan.
Siya ang punong pulis ng Balanggiga na may mataas na otoridad at tiwala ng mga mamamayan. Nakipagtulungan siya sa mga mamamayan at mandirigmang Pilipino para sa matagumpay na pagsalakay. Paano naganap ang matalinong plano? Setyembre 28, 1901, nagkunwari ang mga Pilipino na may prosesyon at pagdiriwang upang makapasok ng walang hinala sa loob ng kampo ng mga Amerikano. Nagkunwari rin ang iba bilang mga magsasaka at ordinaryong mamamayan upang hindi mahalata ng mga sundalong Amerikano. At nagdala sila ng kabaong na may nakatagong mga sandata gaya ng bolo, itak at sundang para sa pagsalakay. Pag-atake ng mga Pilipino. Sa madaling araw ng Setyembre 28, 1901, habang nag-aalmusal ang mga sundalong Amerikano, sabay-sabay na sinalakay ng mga Pilipino ang kampo sa Balanggiga. Maraming sundalong Amerikano ang napatay at nasugatan sa labanan. Ito ang isa sa pinakamalaking tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano sa buong digmaang Pilipino-Amerikano. Bakit naging matagumpay ang labanan? Ito ay dahil sa mahusay ang pagpaplano, pagkakaisa ng mga mamamayan at katapangan sa kabila ng kakulangan sa armas. Subalit ang ginawa ng mga Pilipino ay hindi pinilampas ng mga Amerikano, ang matinding ganti ng Amerika. Matapos ang labanan sa Balanggiga, nagpadala ang Amerika ng malaking puwersa upang parusahan ang mga Pilipino. Pinamunuan ni General Jacob H. Smith ang brutal na pagtugon ng mga Amerikano sa Samar. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na sunugin ang mga bahay, wasakin ang mga pananim at patayin ang mga mamamayan. Nawasak ang maraming bahagi ng Samar dahil sa brutal na pagtugon ng mga Amerikano. Tinatayang nasa 2,500 Pilipino ang namatay sa insidenteng ito. Dahil dito, ang Samar ay tinawag na Howling Wilderness o isang lugar na naging tahimik, malungkot at ganap na nasira dahil sa digmaan. Ang pagkuha sa mga kampana. Matapos ang paghihiganti, 3 kampana ng simbahan ng San Lorenzo de Martir ng Balanggiga ang dinala ng mga sundalong Amerikano bilang tropeyo ng digmaan. Ang mga kampana ay inilagay sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos. Sa loob ng mahigit 100 taon, ang mga kampana ay nanatili sa labas ng Pilipinas. Ang pagbabalik sa mga kampana. Disyembre 2018, opisyal na ibinalik ng Estados Unidos ang 3 Balanggiga Bells sa Pilipinas. Ang pagbabalik ng mga kampana ay itinuturing na isang malaking tagumpay ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika! Sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Pagtataya, tama o mali. Panuto, isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Para sa unang bilang, ang Balanggiga Encounter ay naganap sa bayan ng Balanggiga sa lalawigan ng Samar. Ikalawang bilang, ginamit ng mga Pilipino ang mahusay na pagpaplano at sorpresa upang magtagumpay sa pag-atake sa Balanggiga. Ikatlong bilang, ang mga Pilipino ay may mas maraming baril at sundalo kaysa sa mga Amerikano noong labanan sa Balanggiga. Pang-apat, matapos ang Balanggiga Encounter, nagpadala ang Amerika ng malaking puwersa bilang pagganti sa mga Pilipino. At pang-5, ipinakita ng mga Pilipino sa Balanggiga ang katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot, tama. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, tama. Ikatlong bilang, ang tamang sagot, mali. Ikaapat, ang tamang sagot, tama. At pang-5, ang tamang sagot ay tama. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa panibagong aralin. Paksang aralin. Ang mga labanan sa Cordillera at Mindanao, ika-8 linggo.
Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Panuto, ayusin ang mga jumbled letters upang mabuo ang tamang sagot. Unang bilang, saang bayan sa Samar naganap ang Balanggiga Encounter? Ang tamang sagot, Balanggiga. Ikalawang bilang, sino ang punong pulis ng Balanggiga na isa sa mga nanguna sa pag-atake? Ang tamang sagot, Valeriano Abanador. Ikatlong bilang, anong matalinong estratehiya ang ginamit ng mga Pilipino upang hindi mahalata ng mga Amerikano? Ang tamang sagot, panlilinlang. Ikaapat, ano ang pangunahing sandatang ginamit ng mga Pilipino sa pag-atake? Ang tamang sagot, bolo. At panglima, anong katangian ang ipinakita ng mga Pilipino sa Balanggiga? Ang tamang sagot ay katapangan. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, handa ka na sa panibagong aralin. Ang labanan sa Cordillera. Noong 1899, nagsimulang sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas. Ang mga katutubo ng Cordillera sa Kalinga, Bontoc, Ifugao at Apayao ay lumaban para sa kalayaan, lupang ninuno, kultura at tradisyon at sariling pamamahala. Bakit nahirapan ang mga Amerikano na sakupin ang Cordillera? Ito ay dahil sa kanilang heograpiya at kultura. Sila ay may matataas at matatarik na kabundukan, may makakapal na kagubatan, may mahusay na kaalaman sa lugar, sanay sa tradisyonal na armas at mayroong pagkakaisa ng mga tribo. Ang unang labanan sa Cordillera ay ang labanan sa Kalinga. Ang mga tribo sa Kalinga ay lumaban sa pananakop ng mga Amerikano sa pamamagitan ng pagharang sa mga kampo at kalsada. Sa kabila ng mas modernong sandata ng mga Amerikano, nahirapan silang supilin ang matapang na mga mandirigmang Kalinga. Ang ikalawang labanan ay labanan sa Bontoc. Nilabanan ng mga Bontoc ang pagkilala sa pamahalaang Amerikano. Dahil dito, naglunsad ng mga kampanya ang hukbong Amerikano upang supilin ang Bontoc. Ngunit nakatagpo sila ng matinding paglaban sa kabundukan dahil hindi nagpatalo ang mga katutubo. Ikatlo ay ang labanan sa Ifugao. Tumanggi ang mga mamamayan ng Ifugao sa pagbabayad ng buwis at sapilitang batas. Ipinagtanggol nila ang kanilang mga nayon at hindi sumuko sa dayuhang kapangyarihan. At ikaapat ay ang paglaban ng mga Apayao o Isneg. Ginamit ng mga katutubong Isneg ang kanilang kaalaman sa bundok upang hadlangan ang mananakop. Ang mahirap na lupain at malalayong lugar ay nakatulong sa kanilang paglaban dahilan para mapigilan ng mga sundalong Amerikano. Alamin natin ang mga paraan na ginamit ng mga katutubo sa Cordillera sa pakikipaglaban. Una, paggamit ng sibat, bolo, pana at palaso at kalasag. Ikalawa, pagtatago sa kabundukan at kagubatan. Ikatlo, biglaang pag-atake o ambush. Pang-apat, pagkakaisa ng mga tribo. Panglima, kahusayan sa lokal na lupain. At panghuli, tapang kahit kulang sa modernong sandata. Tagumpay ng mga Amerikano. Sa kabila ng pagpigil ng mga katutubo, nagawa pa ring magtagumpay ng mga Amerikano na sakupin ang Cordillera dahil sa kanilang modernong mga armas. Dito ay nagtayo sila ng mga estrukturang pamahalaan, mga kampo ng militar at bahagyang kontrol sa ilang lugar. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika! Sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit. Basahin ng mabuti ang bawat bahayag. Piliin sa kahon ang tamang sagot at isulat sa patlang. Noong 1878, napasailalim ang Pilipinas sa pamamahala ng blank matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano. Ikalawang bilang, ang mga taga-Cordillera ay nakipaglaban upang ipagtanggol ang kanilang blank. Ikatlo, ang mga katutubong mandirigma ay gumamit ng mga tradisyonal na sandata tulad ng blank, pana, bolo
at kalasag. Pang-apat, ang taktika ng mga katutubo sa pakikipaglaban ay kinabibilangan ng blank. At pang-lima, hanggang sa kasalukuyan, ipinagmamalaki ng mga mamamayan ng Cordillera ang kanilang mayamang kultura at blank. Ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Estados Unidos. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, lupang ninuno. Ikatlo, ang tamang sagot, sibat. Pang-apat, biglaang pag-atake. At pang-lima, ang tamang sagot ay tradisyon. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Ating ipagpatuloy ang talakayan sa mga labanan sa Mindanao. Sino ang mga Moro? Ang mga Moro ay mga Pilipinong Muslim na matagal nang naninirahan sa Mindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Bago dumating ang mga Amerikano, mayroon na silang sariling pamahalaan sa pamamagitan ng sultanato at mga datu, pati na rin ang kanilang sariling batas, tradisyon at relihiyong Islam. Mahalagang katotohanan, hindi nasakop ng mga Espanyol ang mga Moro sa loob ng mahigit 300 taon. Patunay ng kanilang lakas at determinasyon na pangalagaan ng kanilang kalayaan at kultura. Bakit lumaban ang mga Moro? Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit lumaban ang mga Moro laban sa pananakop ng mga Amerikano. Una, hindi nila kinilala ang kasunduan sa Paris. Pangalawa, kalayaan at sariling pamahalaan. Ikatlo, sila ay mayroong sariling relihiyon at kultura. At pang-apat, pagtatanggol ng kanilang mga lupain. Ang kasunduang Bates noong 1899. Noong 1899, pumirma si Brigadier General John C. Bates at Sultan Jamalul Kiram II ng isang kasunduan. Nangako ang Amerika na igagalang ang relihiyon, tradisyon at pamahalaan ng mga Moro. Ngunit hindi sinunod ang mga pangakong ito at pinal na winakasan ng kasunduang Bates noong 1904 na nagbunga ng muling paglakas ng paglaban ng mga Moro. Ang unang labanan sa pagitan ng mga Moro at Amerikano ay ang labanan sa Buddaho, 1906. Daan-daang pamilyang Moro ang nagkubli sa tuktok ng bulkang Buddaho sa Jolo, Sulu. Subalit, dahil sa lakas ng Amerikano, daan-daang Moro ang namatay sa masaker ng Buddaho, kabilang ang mga kababaihan at mga batang walang kalaban-laban. Ikalawa sa labanan ng mga Moro at Amerikano ay ang labanan sa Budbagsak, 1913. Pinamunuan ni General John J. Pershing ang mga puwersang Amerikano sa isa sa pinakamahalagang labanan laban sa mga Moro sa bundok ng Budbagsak sa Jolo, Sulu. Ano ang naging resulta? Naging mas mahigpit ang pamamahala ng Amerika sa Moro na mga lugar. Daan-daang Moro ang namatay sa labanan, kabilang ang mga mandirigma, at itinuturing itong katapusan ng organisadong armadong paglaban ng mga Moro laban sa Amerika. Tandaan, ang pakikibaka ng mga Moro laban sa mga Amerikano ay nagpapakita ng tapang, pagmamahal sa kalayaan at pagtatanggol sa kultura at pananampalataya. Pag-isipan ang mga tanong sa ibaba. Ano ang mga aral na maaaring matutunan mula sa pakikibaka ng mga Moro laban sa mga Amerikano? Paano nakakaapekto ang kanilang kasaysayan sa ating bansa ngayon? Ngayong natapos na tayo sa ating aralin, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit. Panuto, pagtugtungin ang tamang sagot sa hanay A at hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Unang bilang, kasunduang Bates. Ikalawang bilang, Buddaho. Ikatlo, Budbagsak. Kaapat, mga Moro. At ikalima, Sultanato. Ating alamin ang mga tamang sagot.
Para sa unang bilang, ang tamang sagot, letter B. Kasunduang nilagdaan ng Amerika at Sultan ng Sulu noong 1899. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, letter A. Isa sa pinakamadugong labanan sa Hulo noong 1906. Ikatlong bilang, ang tamang sagot, letter D. Huling malaking labanan sa Sulu noong 1913. Ikaapat, ang tamang sagot, letter E. Pangkat ng mga Pilipinong Muslim sa Mindanao at Sulu. At panglima, ang tamang sagot, letter C. Pinamunuan ng mga sultan at datu. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Para sa performance task, bilang isang pangkat, gagawa ng front page ng pahayagan na tila noong panahon ng Amerikano. Ipapakita ang mahalagang impormasyon tungkol sa inyong paksa. Narito sa larawan ang format kung paano gagawin ang history newspaper. Basahin ito at ang rubrics nang sa ganon ay maging tama ang gagawin. At dito na natatapos ang ating talakayan. Binabati kita, tapos na ang pagsusulit at mga aralin sa araw na ito. Mahusay ang ipinakita mo. Patuloy na matuto, maniwala sa iyong kakayahan at maging bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. At para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat!